Gaya nga ng sinabi ko mga kapatid, today is Father's Day. Hallelujah. Kaya shout out sa mga tatay dyan. Hallelujah. So kung titingnan natin mga kapatid, rekta na kagad tayo kasi medyo mahaba ang ating mensahe today. So bear with me, baka isang oras to. 11:28, so malamang matatapos tayo ng 11:30. Kaya kapit lang. At 12:30, yan ang tinasabi ko. Woo, hallelujah. So, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. So, isang habilin to ng ama sa kanyang anak. Amen? Lalong-lalo na siguro kung ikaw alam mo na bukas ikaw ay mamamatay na. Kung ikaw ay tatay, may taning ka na, sabihin mo, ito talaga ang habilin ko sa iyo, ha? My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. So kung titingnan natin ang verse na ito, it's just a simple verse, maliit nga lamang. Isang request ng isang ama, but in spiritual aspect, what does the father mean when he said this to his child? Ano ba ang ibig sabihin ito? So para hindi tayo mawala, tingnan muna natin ang buong context ng Proverbs 23 at kukuha tayo ng mga key points diyan sa mga nilalaman ng Proverbs 23. Kasi mahirap naman sabihin mo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi natin alam anong context. Kaya this morning, the title of the message, basahin natin lahat, A Father's Concern. Ayan. Amen. Pag sinasabi mong concern, nababahala siguro ang tatay sa kanyang anak. Kaya sabi niya, meron siyang mga concern, meron siyang mga gustong sabihin. This Proverbs is written by walang iba kundi si Solomon, the king after David. Amen? Kung babasahin natin ang Proverbs, we can see here, what makes a father glad? Ano ba ang nagpapasaya sa isang tatay? This whole chapter 23 will show us the relationship between a father and a son. At hindi lamang yon, makikita din natin ano yung warning ng isang tatay para sa kanyang anak. Kaya shout out muna sa aking tatay dyan, Tatay Chito, who maybe he's listening. Ito ay anong tawag natin? Tribute sa kanya rin, na aking ama. Amen? But what makes a father glad, sabi ng author na si Solomon, sabi niya, what makes a father glad? In verse 15, kung makikita natin dito, my son. Amen? Sinabi niya, my son, if your heart is wise, kung matalino ka daw, and my heart too will be glad. Amen? So ito yung unang gusto ng tatay na kung may wisdom yung bata, ang kanyang sinasabi ay may wisdom din. Amen? So in verse 6, my inmost being will exalt when your lips speak what is right. Verse 17, let not your heart envy sinners. Huwag daw, anong tawag nito? Huwag daw mainggit sa mga makasalanan. Kung ang bata ay may wisdom, galing sa Panginoon, hindi siya maiinggit. At meron siyang takot sa Panginoon. Kasi sabi diyan, but continue in the fear of the Lord all the day. And in verse 18, sabi diyan, surely there is a future and your hope will not be cut off. So ito yung habilin ng isang tatay sa kanya na if your heart is wise, dapat daw ang puso ng isang anak ay matalino. Amen? Kasi kung matalino ka, hindi ka magsasabi ng masasama, because you have the fear of the Lord. Amen? Hindi mo iniinggitan na, ano ba tong mga kalaro ko? Grabe, may mga iPad. Ang batang-bata pa, may iPad. Ako dito, text lang yung akin dito. Jolen lang, di ba? Kung nabutan natin. Amen? There are times na hindi natin kasama ang ating mga anak. Tama ba? Hindi mo masabi na, kung walang fear of the Lord yan, pag yung anak mo, kung may takot lamang sa iyo, ano ba mangyayari? Siyempre, pag nandiyan ka, babait-baitan yan. But if he have a fear of the Lord, nakatingin ka man o hindi,
hindi gagawa ng masama ang iyong anak. Amen. But ito, anong sabi sa verse 18? There is a future and a hope doon sa bata. If he is wise, kung naturuan ng maayos. Kaya sabi doon, my heart too will be glad. Amen. So pwede na tayong umuwi. Nakuha na natin eh. Amen. Pero hindi pa natatapos doon. Dagdagan natin. Ang sabi sa verse 23 hanggang 25. Oy, ba't bumalik? Sabi doon sa 23 hanggang 25, by truth. Ayan ha. Bumili ng katotohanan and do not sell it. Grabe no? Magbili ng wisdom. By wisdom. By instruction. By understanding. Verse 24, the father of the righteous will greatly rejoice. He who fathers a wise son will be glad in him. So verse 25, let your father and mother be glad, let her who bore you rejoice. Ito yung habilin ng ama sa kanyang anak na kung meron ka mang bibilhin mo yung katotohanan at huwag mong ibenta. Bumili ka ng wisdom. Saan kayo mabili to, Kuya Jeff? Kung bibili natin to, mukhang wala to sa tindahan. Ano? Siyempre, ito, maituro ng ama sa kanyang anak by instruction and understanding. Amen? Kasi kung meron daw yan lahat, kung acquired ito ng isang bata, ay nako, the most important for this father is his children to be wise. Kasi pag nawala ka, kung walang wisdom ang bata, ang buhay niya, ano mangyari? Magkakawindang-windang yan. Amen? Pero kung tinuruan mo na maging wise, masinop sa pera, magaling magtrabaho sa bahay, ay nako, ang importante sa kanya na magkaroon ng kalaman sa kanyang anak, ay yun ang ginugusto ng isang ama. So this is the context of Proverbs 23:26. Ano? A father who is glad that his child will grow up to be wise. Amen? Na merong wisdom. Kasi, di ba, si Solomon ang nagsulat nito. Wala siyang hiningi sa ating Panginoon, di ba? But to be wise. Kaya tayo bilang ama, dapat turuan din natin ang ating mga anak to be wise. Kasi sabi nga doon sa ating text, di ba? My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Now, if we go to verse 27 and 28, ayan. Meron siyang warning. Amen? Meron siyang warning dito. Bakit? Na nagbibigay ng lungkot din sa isang tatay. Siyempre, kung may instruction, may warning. Kasi galing na siya doon eh. Tama ba? Galing na siya doon. What makes a father sad? Sabi dito, for a prostitute is a deep pit. An adulteress is a narrow well. Verse 28, she lies in wait like rubber and increases the traitors among mankind. A time will come na merong threat na darating sa kanyang anak. Like this prostitute that someday somebody will lure you. Ibig sabihin, iisahan ka. Wawaisan daw. There is a prostitute that will trap you at ang sabi pa ng tatay na ito, she lies in wait. Nag-aantay na i-ambush ka. And increase yung mga traitors. The word traitors here means yung mga transgressors, yung mga kaaway sa iyo. Kasi naiinggit sa iyo. So gusto nilang, ligawin natin tong anak ni Pastor Rimel kasi mukhang malapit to sa Panginoon. Batang-bata pa lang nagpupuri na sa Panginoon. Umaawit ng this is the day. Grabe ano? Hallelujah. So, yung mga kaaway, malayo ba't nag-aabang yan? Abangers. Amen. So, the word traitors, ganyan sinasabi ko, yung mga kasalanan dito sa mundo. Amen. Kung malaki na yung anak, siyempre, mga masasamang barkada ito. Amen. But the evil doesn't want our child to know Christ. Kaya they will lure the children, no, into a separate way. And this is the challenge for us fathers.
na yung kaaway ay gumagawa ng paraan para mahatak yung ating mga anak away from the Lord. Amen? Palayo sa Panginoon. It's not easy to train up and nurture a child. Tanungin nga natin si Pastor Remel. Di ba, mahirap, lalong-lalo niya, nasa abroad siya. Paano niya didisiplinahin yung kanyang anak? Di ba? Amen? Kung nandiyan ka, physically nandyan sa bahay mo yung anak, siyempre, makulit. Amen? Lundag dito, lundag doon. Kung maliit pa, mahirap talaga. Amen? At shout out din pala sa mga nanay na tumatay yung tatay sa kanilang anak. Amen? Palakpakan natin sila. Kahit walang tatay, single mom, inatay sila, ina at tatay, ay ginagampanan nila yung kanilang tungkulin na maging tatay din sa kanilang mga anak. Amen? So, kung makikita natin, wala naman sigurong tatay na tututuruan niya ang kanyang anak na maging masama. Tama ba? Amen? So this is our concern today. Ito yung ating mga gustong titingnan ngayon mga because we are not living in a perfect environment to raise a children, and there is a call for us Christian parents, lalo na sa mga Christian parents na sa mga tatay, lalo na. Amen? Na that's why sabi doon sa kanyang verse, "My son, give me your heart and let your eyes observe me." Na dapat bilang tatay, bilang Kristiyanong tatay, turuan natin yung ating mga anak. Kasi sinusunod nila kung ano nakikita nila. Kaya nga sinabi ni Ate May kanina, kung mabunganga yung tatay, mabunganga din yung anak. Tama na, kung inaaway niya yung misis niya, maglalaki yung bata na aawayin niya rin ang kanyang nanay. Amen! So, introduction pa lang pala tayo. Ilang minutes? Hallelujah! Praise God! 10 minutes introduction. So, this morning, mga kapatid, 3 things ulit ang ating titinan. 3 aspects of a truly concerned father. Sige, sulat nyo dyan kung nagno-notes kayo. 3 aspects of a truly concerned father that we can see in this verse. Unang-una, makikita natin doon, possessive relationship. A possessive relationship. Amen? Pero pag nakarinig ang possessive, mukhang negative ka agad ang nakikita natin ito. No? Tama ba? Mukhang masama ka agad ang nakikita natin. Now, if we are hear the word possessive, hindi yung maganda ang iniisip mo. Sabi mo, grabe naman to. Possessive, di ba? Negative ka agad ang dumarating sa atin. Amen? I think there is nothing wrong being possessive kung, ano ba? What is wrong with the motive? Amen? Kung possessive ka kasi insecure ka, arong motive yun. Di ba? Lalo na sa asawa mo, insecure ka, kaya gusto mo possessive, lahat. Bantayan mo siya sa kanyang galaw. Possessive ka mahigpit ka. But if you are secure like a father who is secure, hindi siya possessive ang tawag doon because he wants his children to be secured. Na hindi mapariwara. Kagaya kay Ate May, masyadong possessive ang relationship niya sa kanyang mga anak kasi ayaw niya na baka kung magsali ng sports ng mga bisikleta doon, baka mabangga. O magsali ng jogging, baka mapilayan si David, kawawa. So, ito yung example ng possessive relationship that you want a good thing that will happen to your children. Amen. Hindi yung possessive na negative kasi you are secure sa iyong relationship sa iyong anak. Sabi doon, our Father is possessive to us also kasi sabi niya rito, my son. Possessive, ang tawag niyan, possessive personal pronoun. Anak ko. Kahit na manalangin tayo, anong sinabi ng Panginoon? Our Father in heaven. Possessive din. Dinideclare natin na meron tayong Ama nasa langit. Kaya nasabi rin sa atin dito na possessive din na my son. Kinikilala mo siya na siya ay iyong anak. Amen. That you possess this child. Remember, eto, sidetrack muna tayo. Alis muna tayo dito sa Proverbs. No? Sino naka-remember sa prodigal son? Amen. It is a very popular story in the Bible. No? Itong prodigal son. Basta tumutukoy sa
ika nga sa father and son relationship, di ba? Kasi sabi doon, when the prodigal son left his father, parang naputol yung relationship. Amen? Right? My son now living in sin, while the father was far at home. Nag-aantay kung kailan ba babalik yung kanyang anak. There was no more fellowship. Hindi na sila nag-uusap, hindi na sila nagme-messenger. Kung merong mga messenger during that time, walang communication. Cut off ang communication nila. But the father was believing that one day, his son will come back. Amen? With yung tinatawag natin na magiging repentant son itong kanyang anak. At nakita ko dito na babalik ang anak. Amen? Kasi sabi ng anak, mukhang wala nang kumakain dito. Buti pa yung mga katulong doon sa bahay. Ang sarap ng pagkain. Samantalang ako rito, kung ano yung kinakain ng mga baboy, yun na rin ang aking kinakain. Because alam niya, kapatid, that his father is a loving father and we know what happened when we go back to his father. Amen? Ang sabi doon, tinanggap siya muli ng kanyang ama. Amen? Malayo pa. Nakadungaw na everyday yung kanyang tatay na kailan kaya uuwi yung aking prodigal son. Sabi nga doon, di ba, sa verse, sa Luke chapter 16, verse 24, ayan o, niyakap niya. For this, my son was dead. Possessive ka agad ulit, no? Yung relationship, may inangkin niya. Kasi ang sabi ng anak, di ba, kahit na hindi mo na ako tanggapin na anak, kahit na sabihin mo na lang na, nakatulong na lang ako doon, okay na ako. Basta tanggapin mo lang ako. Pero ganun pa rin, kahit na gumawa siya ng kasalanan, anong ginawa? Sinabi pa rin ng ama, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to celebrate. So ang sarap ng pakiramdam, na tinanggap siya. So alam nyo, ang pinakamaganda sinabi niya sa kanyang anak, that this my son, ito ay aking anak. Amen? And his father is not concerned about the past. Amen? Parang sa atin din ngayon, hindi na siguro tayo concerned kung ano man yung nagawa ng ating mga anak, pinatawad na natin, basta't bumalik lamang sa ating mga kamay. But the father, he was always a son sa kanya. Kahit anong mangyari, he was always a son sa kanya. Amen? What I see here is that ganun din ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi kung i-apply natin ito, kahit na gaano man tayo makasalanan, tinatanggap tayo ng Panginoon. Amen? Tatanggapin ka kasi sabi niya, pinoposes tayo ng Panginoon. We are all called sons and daughters of God, not because of what we did. Sabihin mo, anak ako ng Panginoon kasi nagbigay ako ng 1 milyon doon sa ayuda nung eleksyon. Marami ako natulungang mga pulubi. Amen? Hindi, mga kapatid. Kahit na ano pa man ang meron sa iyo o wala sa iyo, tatanggapin ka na talaga ng Panginoon because He possessed us. So let us not just be yung tinatawag nating, kung ikaw ay isang tatay, dapat hindi ka lang daw maging biological father, but be a relational father sa iyong mga anak. This is our application today. Sa mga tatay, dyan, makinig tayo. Ang ibig sabihin nito, hindi yung nagkataon ka lang na naging ama. Nagkataon ka lang kasi nanganak yung misis mo, ikaw nang bahala dyan, ikaw nang magpalaki dyan. Basta nabigyan kita ng anak, okay na ako doon. Hindi daw ganon. Dapat be a relational father. Amen? Meaning, you are not there by chance or by choice. Amen? Hindi ka lamang doon na not by chance kasi nga sabi ko, gusto mo ng anak, o sige bigyan kita. But ginusto mo maging tatay, it is a choice. Kagaya kay Pastor Rimel, it is a choice na gusto niya magkaroon ng anak. Not incidental, o nangyari lang, but it is intentional na gusto mong maging ama sa iyong anak. Not just a passive na okay lang, meron akong anak,
But be active. Kamustahin mo yung anak. Ano na siya? Kamusta ang developments? Ano ang mga gusto mong i-correct sa kanya? Anong gusto mong ituro sa kanya? Be active. Being a father to your child. Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? So, bilis-bilisan natin. Number 2, a pursuit of the heart. Amen? Pag sinasabi natin a pursuit of the heart, another concern of the father is yung pursuit of the heart. So, he said in our text na, my son, ang sabi rito, give me your heart. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Pwede naman niyang sabihin na, ibigay mo sa akin ang inyong kamay at paa at paglingkuran mo ako. Di ba? Pero ang sinasabi dito, puso ang ibigay. Anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Meaning, giving of the heart is the satisfaction of the Father. Amen? Kasi kung yung iyong anak walang puso sa iyo, kung magkasakit ka, ano mangyayari? Hindi ka niya bibigyan ng pambili ng gamot. Sabihin niya, tayo, bili ka ng gamot. Kung walang malasakit ang iyong anak sa iyo, kung magkasakit ka, sino mag-aalaga sa iyo? Sabihin ka, hindi ko kilala yan. Sino bang taong yan? Kawawang ama, di ba? Pero kung tinunuan mo yung mabuti ang iyong anak, sabi rito, susundin niya yan. Alam niya ang, anong tawag nito, ang ginugusto ng ama, para sa kanyang anak. So, why is it important that the father asks for the heart of the child? Because, unang-una mga kapatid, the Bible tells us the importance of the heart. Anong sabi sa Proverbs chapter 4, verse 23? Solomon is giving us a warning. Ayan, warning. Sabi niya, anong sabi niya dito? Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Woo! Bakit? Because out of it flows the springs of life. Yung tuburan ng buhay. Kung anong nilalaman ng puso mo, siyempre yun ang lumalabas. Kung galit yan, siyempre galit ang lalabas. Pero kung pagmamahal ang meron dyan, ay nako, pagmamahal din ang lumalabas. Amen? Parang batis yung ating puso. Amen? And that is why Jesus referred to the heart as the spring where everything comes out. Hallelujah. What comes out of the heart according to Jesus? Sabi rito sa ating text, Matthew 15 verse 28, but what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. So kung anong nilalaman ng iyong puso, meaning to say, yon din ang lalabas sa iyong bibig. Kung maganda ang laman yan, praise the Lord, hallelujah, walang putot kutsinta na lalabas dyan. Amen! Woo! So, importante ang puso mga kapatid sa ating mga anak because out of it is the springs of life. Are we still there? Kung nandyan pa ba tayo, pakitype dyan, amen, at shout out kina Kuya Moy at kanyang mga tropa, kina Ate May, kina Maldita, at kina Marco, sino pa ba? Sina Labs. Praise God, hallelujah, at nakatutok kayo dyan. At sa mga iba na hindi ko nakakilala, comment dyan kung nasaan kayo. Amen, para malaman namin kung saan nakaabot ang ating stream video ngayong araw na ito. Amen, so, continue tayo. Sabi din ni Solomon sa Proverbs 22, verse 15, anong sinasabi ni Solomon dito? Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it far from him. Kasi minsan, akala natin, okay lang sa bata, no? Na yung alam mo yung bata na kumakain, nagkakamuritsing, kung sa Bisaya ba, na yung mukha nagkakadumi. O yung bata makulit, sabihin natin, okay lang yan, kasi bata pa eh. But what if, mga kapatid, kung yung bata ay lalaki na? Sabihin pa man natin, okay lang yan, cute cute masyado. Paano kung yung hinahawakan niya, hindi na yung mga nagkakamuritsing yung mukha niya? Paano kung shabu na yan, o mga baril na yan, nagiging killer na yung ating anak, o mga knife na yan? Di ba? Sabihin ba natin, cute lang yan? Siyempre, dapat, ito yung sinasabi sa atin, na the rod of discipline drives it far from him. Na dapat merong disiplina ang ating mga anak. Amen?
Huwag nating i-discount na ang puso ng bata ay, kasi maliit pa yan, ay okay lang. Like, hayaan natin. Diba? Let us discipline our child in the Lord kasi ito yung inuutos ng Biblia, no? That the discipline is primarily to mold the values of the heart. The right behavior follows. Pag sinasabi natin, it molds the values of the heart, hinuhubog yung, yung puso ng mga bata. Kaya ako, kahit na medyo mahal, no, yung pagdala ng mga anak dito sa Middle East, tiniis ko mga kapatid kahit na mahal kasi gusto ko habang yung aking mga anak ay nasa developing stage pa, ay nadidisiplina ko. Kasi mahirap ang bata pag hindi lumaki sa atin, anong behavior ang makukuha niya? Siyempre, kung ano yung nakikita niya sa kanyang environment. Tama po ba? Kaya dapat nating hubugin ang mga bata sa habang yung tinatawag nating early stages of their life. So, amen. So, ang pagdisiplina ay anong tawag na doon? Shepherding of the heart. Amen. Paano ba natin gawin to? By giving respect to the child. Amen. Sabi diyan, winning the heart is by giving respect, not by demanding or controlling. Kasi sabi mo, gusto mong irespeto ka, pero nagdi-demand ka, you are a control freak sa iyong mga anak. Amen? After all, when they grow old, sila naman anong tawag nito? Magdi-decide sa sarili nila. Tama ba? Kasi hindi naman everyday nandun tayo sa ating mga anak para gabayan sila. Pero ang tanong, lahat ba ng desisyon nila ay tama? Lahat ba ng desisyon nila ay tama? Siguro hindi Like, example ko na lang ito sa aking mga anak kasi ito yung disiplinang anong tawag nito? Binigay ko sa aking mga anak, no? In giving respect to them, sabi ko sa kanila, kung meron kayong mga desisyon sa buhay ninyo, you should weigh the pros and cons of your decision. Kung ano ba ang maganda, positive, ano ba ang mga negative dyan, at kung mayroon man kayong napagdesisyonan, amen, we will respect it. Amen? But, ito yung sinasabi ko sa kanila, but kung nagkamali ka, you should face the consequence of your choices. Amen? Kagaya nung umuwi si Ate Sam, ayaw pa namin siyang gustong umuwi. Pero sabi namin, it's your decision, we will respect it. But you have to stand up with your decision kung ano man yan. Don't blame us kung ano ang nangyari because that's your choice. Amen? We will respect kung ano man yung decision na nag-come up mo. And that they will face the consequence. Kung ano man yung mga kamalian nila and learn from it. Ganyan sinabi ko, we are not always there for our children. So dapat bigyan natin sila ng respect. Kung ano man yung gusto nila. Hindi tayo maging control freak. Wag na, kontrolado masyado natin ang kanilang buhay. So the second thing that our children will, na dapat ibigay natin to give their hearts to us, na ibigay nila yung puso nila sa atin, is by devoting in prayer. Amen? I believe that prayer is the most important privilege. Amen? Because prayer moves the hand of God who only could change hearts. Are we still there? Kasi minsan mga kapatid, pag lumalaki na yung ating mga anak, darating talaga ang panahon na hindi na natin sila kontrolado. Mayroon na silang mga sariling pag-iisip, mga sariling desisyon sa buhay. Kaya bilang ama, prayer moves the hand of God who only could change hearts. Lalong-lalo na kung yung anak mo siguro ay nabansagang black sheep of the family. Nako, di ba mahirap disiplinahin yan kaya wala tayong choice but to devote ourselves in prayer. Na Lord, hipuin mo ang puso ng aking anak na baguhin mo ito, Lord God. Hallelujah.
devoting in prayer, prayer is important because it moves the hand of God. Gumagalaw ang kamay ng Panginoon. We give our plea to God. Kasi minsan nagpakasal ka, sabihin mo, pakasalan ko to kasi gusto kong baguhin ang kanyang puso. No. Pinakasalan mo ang iyong misis because you accept who she is. Amen? Hindi mo po siya pinakasalan dahil gusto mo siyang baguhin. Ganon din sa iglesia. Hindi ko pwedeng sabihin na pag nagsimba kayo dito, didiktahan ko kayo na baguhin mo to Lord. Ang sungit, puro putot kutsinta ang nilalaman ng kanyang bibig. Ang daming inaaway doon sa hospital. Tinatarayan yung mga pasyente doon. Hindi ko pwedeng baguhin na, huwag mo lang gawin yan sis. Kasi kung ganyan siguro, no, baka bukas mamamatay na ako sa konsumisyon. Sa tigas ng ulo ng mga miyembro. Only God can change hearts. Alalahanin natin yan. Kaya yung sa iba na anong tawag nito, no? Nagbabas, mga makasalanan doon, huwag nyo silang tignan. Focus on the Lord. Because only the Lord can change hearts. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Woo. Because there are times na prayer will move God's hands for us. Amen? Woo! Devote ourselves in prayer. So dapat, as Christians, let us pray. Amen? Because He gives us the promise to answer our prayer. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa kanyang salita, come unto me, and I will answer thee, and will show thee great and mighty things. Woo! Hallelujah! Come! Merong invitation mula sa ating Ama. Amen? So lastly, pangatlo, concern ng Ama sa kanyang anak is a pleasing example. A pleasing example, in this simple verse, sabi niya, my son, let your eyes observe my ways. So the word observe here is interesting. Sabi niya, anak, magmatyag ka. In Greek word, observe means to be pleased with, accept favorably. Yung tanggapin mo, anak, kung ano, na masayahan ka. To be pleased with. Hinamon niya ang kanyang anak na obserbahan ang kanyang ginagawa because it is pleasing to you. Amen? It is something pleasant to you. Makakabuti to sa iyo, having a pleasant example. Now question, tatay, are we a pleasing example to our kids? Yan na nga sinasabi ko. Are we a pleasing example to our kids? Siguro naman, walang tatay na nagtuturo ng kasamaan sa kanyang anak. But mostly, karamihan, lahat ng tatay, gusto niyang ituro sa kanyang anak ang kabutihan. Amen? Walang tatay ang nagtuturo sa kanyang anak, nakawin mo yung ice cream doon sa tindahan kasi gusto kong kumain ng ice cream o sabihin niya, anak, patayin mo yung kapitbahay natin kasi alas 3 na, nagkakaraoke pa rin. Wala. Lahat ng tatay gusto niya ituro yung pleasing, yung nakakabuti sa kanyang anak. Kasi kung hindi tayo maging mabuting halimbawa sa kanila, sino ngayon ang susundin ng ating mga anak? Kundi yung mga nakikita nila sa YouTube, sa TikTok, sayaw ng sayaw, sa K-pop. Kaya tingnan mo yung mga bata sa Pilipinas, mga buhok doon mo, puro. Hindi naman Korean, Pinoy naman. Hallelujah. So, sino susundin nila kung hindi tayo ang tuturo sa kanila? Amen? So, always remember, tatay, that our children are always looking to us. Na tinitingnan ng anak ang bawat galaw ng tatay. Kaya kung gumawa ka ng mali dyan, ay alam na. Kaya yung mga bata, sabi natin, anong ginagawa mo? Ba't nagaganon-ganon din yung mga bata? Kasi nakikita niya yung tatay niya humahawak ng stick.
Di ba? No, lumilikit-likit ang, ha? Kasi yun ang nakikita ng mga bata sa kanilang ama. Bububuga-buga pa kahit wala. Di ba? Imitating what their fathers are doing. So according to an English proverb, ito mga kapatid, listen to this, we can teach by what we say. Pwede tayong magturo sa pamamagitan ng kung anong gusto nating sabihin. More by what we do. Lalong-lalo na daw kung ano yung ginagawa natin. But most by who we are. Kung sino ba talaga tayo. Kasi hindi mo pwedeng i-plastic yan. Siguro pwede mo sabihin na, huwag kayo magyosi. Pero nakataliko doon, nagyoyosi. Ama ba? But most of who we are, kung sino ba talaga tayo, yun dapat ang ituro natin according to this proverb. This is the key para maiwasan yung ating mga anak na mag-copy ng ibang mga models dyan. Our example here is Solomon and his father, David, no? Na siyang nagsulat nitong Proverbs 23:26. When David was about to die, mga kapatid, yung malapit nang mamatay si David, and si Solomon na yung, anong tawag nito, yung magiging next king, Solomon wondered how he could rule the nation Israel. That's why he asked for wisdom, right? Kasi bilang anak, siguro hindi madaling magpatakbo ng isang bayan. Yung small business mo nga lang na patubig, hindi mo mamanage. Ito pa, buong bayan ng Israel, di ba? Ang imamanage mo. Amen? And in 1 Kings chapter 3, verse 3, ito yung ating conclusion natin. If you have your Bibles, buksan nyo na lang dyan, ang sabi doon, Solomon demonstrated his loyalty to the Lord by following the practices of his father David. Ito yung ating conclusion. Now question, mga kapatid. Was David a perfect father? Walang nakasagot. Hindi. Hindi siya perfect father. Did David always did what is the right thing in the eyes of God? No. Di ba? When in fact, who was Solomon? Sino ba si Solomon? Si Solomon ay isa sa kanyang anak. Isa sa maraming anak. Hindi ito legal wife. Ito ay anak sa labas. And when nakuha niya itong si Bathsheba, no, na kanyang maging Mrs. later on, nakuha niya ito sa kasalanan. Because he lusted for this woman, di ba? Pinapatay niya yung kanyang asawa, ilagay yan doon sa front ng battlefield para siya ang unang mamatay. So kung makikita natin, hindi right example, hindi perfect example si David kay Solomon. Amen? But, ang pinakamaganda dito mga kapatid, even sa atin, bilang tatay, maybe we are not perfect. Walang perfect na tatay. Meron tayong pagkukulang. Amen? Pero dapat, we should have that repentant heart. Amen? Na yung ating mga puso ay humihingi ng patawad. Pag nagkasala tayo, humihingi tayo ng patawad. Itong nangyari kay David, he had a repentant heart at pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Yung mga kasalanan niya, nag-surrender siya kay Lord, di ba? Kaya nga, di ba, masabi doon na he had a heart after God's own heart. Di ba? Walang iba. Kasi pinagsisihan niya lahat ng mga kasalanan niya and he honored the Lord. At sino bang mag-aakala na yung kanyang anak mula sa kanyang kasalanan na kay Bathsheba na si Solomon, siya pa yung magiging hari, tama ba? Amen! So kung tingnan natin, Solomon was loyal to the Lord. Amen? Because he followed his father. Yun yung sinasabi dito, no? Na sa 1 Kings chapter 3 verse 3a, Solomon demonstrated his loyalty to the Lord by following the practices of his father. Amen? Pero, meron ding pero, hindi din guarantee
na kahit mabuting example tayo, ay susundin din tayo ng ating mga anak. Tama ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, kahit na anong tinuturo mo, meron talagang lilihis na yung anak. Meron tayong tinatawag na yung black sheep. Lahat na tinuro mo na, ito ang magabisang paraan. Sundin mo lang ito, anak, maging successful yung buhay mo. Maging maayos ang iyong buhay mo. Pero hindi guarantee. Amen? Walang guarantee except that He offered sacrifice and burned incense in the high place. Amen? Hallelujah. Nandiyan pa ba tayo? I hope nakuha natin, no? Ang sabi doon sa verse 14, if you follow my instructions, ito yung pinakamaganda, by obeying my rules and regulation, just as your father did, merong reward. Then I will grant you long life. Hallelujah. Ito yung promise ng Panginoon kay Solomon. Hallelujah. Pero mga kapatid, meron pa rin tayong pero. Ang nakakalungkot dito, sabi sa 1 Kings chapter 11 verse 6, so Solomon did what was evil in the sight of the Lord, and did not wholly follow the Lord as David his father has done. And you know what? Kahit na hindi mabuting anak si Solomon, mga kapatid, ito ay dahil okay pa rin. Kasi ginawa niya yung kanyang tungkulin. He offered incense to the Lord, di ba? Siya yung hari na nagpatapos ng yung kanilang simbahan, ng kanilang iglesia. Amen. At hindi rin natin malalaman ito kung hindi niya sinulat yung Proverbs. Because of the wisdom that the Lord had grant, ano tawag nito? Solomon. So as we close, ito na, patapos na tayo. This is my challenge, Don't allow any trivial things na makakuha ng ating focus or attention. To put emphasis sa mga importanteng bagay para sa ating pamilya. Kasi minsan, na-overlook natin yung ating mga anak. Napapabayaan natin yung ating mga anak. No? But, build relationships. Yun ang importante, no? Build relationships, focus on the heart, and be a right example sa ating mga anak. Kung ano man yung mga hidwaan siguro, no, between a father and a son, let's meet halfway. Ika nga, di ba? Magpatawaran. Amen? Restore relationships like the prodigal son and his father. Amen? Na lahat to ay lilipas din eh. Mawawala din tayo dito. Kaya kung ano may mga pagkukulang siguro natin, mga shortcomings natin, let it pass. Let it be. Lalo na kung yung mga tatay hindi na bumabata, ika nga. Huwag na natin sila bigyan ng sama ng loob. Amen? So let's all stand as we close in prayer. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Lord God, we thank you, Lord, for the wonderful message, Lord, na iyong binigay sa amin sa Proverbs 23, verse 26, Lord, that you recognize us, Lord God, as your sons, Lord, na ito yung concern ng isang ama, na maturuan yung kanyang mga anak, Lord God, na magkaroon na yung puso, Lord, para sa kanyang anak, na Lord God, maituro ang right example sa kanyang mga anak. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, sa mga tatay na nandito at sa mga nasa online, na Lord God, kahit na mayroon man silang mga pinagdadaanan, Lord God, hardworking fathers, yung nagbabanat ng buto, Lord God, para lang may padala yung mga remittance, Lord, sa kanilang mga anak sa Pilipinas para makakain yung kanilang asawa at anak, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa magigiting ng mga tatay na ito, Lord God. I pray that, Lord God, you'll continue to enrich them, O Lord God, in every way, Lord God. Blessings upon blessings will be upon them, O Lord God. Hallelujah. Na, Lord God, patuloy mo silang gamitin, Lord, na maging haligi sa kanilang pamilya, Lord God. And Lord, I also pray lalong-lalo na, Lord God, sa mga tatay na inabandon na yung kanilang mga anak, Lord God, na Lord, magkaroon ng
ika nga, a touch of their hearts, Lord God, na maalala nila, Lord, yung kanilang mga obligasyon sa kanilang mga anak. Na, Lord God, lingunin nila, Father God, yung kanilang mga anak na, Lord, sana nawa, Panginoon, ay they will have this change of heart, Lord God, sa kanilang mga anak, Lord, and recognize them as their sons and their daughters also, Lord God. Hallelujah. And give what is due to their children. Hallelujah, Father God. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay ngayong umaga, Panginoon, maraming salamat, O Lord God, for using me once again, O Lord God, to deliver your word. Nawa, Panginoon Diyos, ito ay matanim sa pinaka matabang bahagi, Panginoon, ng aming puso na, Lord God, baon-baonan namin to, Lord God, na may galak. Pasasalamat sa iyo, Lord God, na nadagdagan na naman aming kaalaman, Lord, sa iyong mga salita sa Proverbs 23 verse 26. Kay Lord God, maraming salamat ulit sa iyo lamang, Panginoon Diyos, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakil.